Magandang umaga sa inyong lahat. Tatalakayin ko ngayon ang tungkol sa ang internet sa ngayon, pag-review ng aklat, gadget at website, at ang Facebook bilang daluyan ng pagkatuto. Simulan na natin. Una, ang internet sa ngayon. Ano ang internet? Ang internet ay isang global network na nag-uugnay sa milyong-milyong tao at device sa buong mundo. Ito ay pangunahing ginagamit upang magbahagi ng informasyon, magkapagkomunikasyon at magsagawa ng iba't ibang gawain sa araw-araw. Ginagamit natin ang internet hindi lang sa pakikipag-usap kundi pati na rin sa pag-aaral, panonood, pagtatrabaho at iba pang gawain na nagpapadali sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang internet ay merong mga gamit. Mga gamit ng internet. Una ay pag-aaral, tulad ng pag-aaral, komunikasyon, negosyo at trabaho, libangan, balita at informasyon, serbisyong panlipunan at social networking. Ang internet ay may mabuting epekto, tulad ng mabilis na akses sa impormasyon, madaling komunikasyon, suporta sa edukasyon, at mas maraming oportunidad sa trabaho at pagpapalawak ng kaalaman at pananaw. Tulong sa emergencies na rin. Meron ding masamang epekto ang internet, tulad ng fake news at misinformation, internet addiction, cyberbullying, paglabag sa privacy, at pagkawala ng focus, pagbaba ng face-to-face interaction. Mga posibleng paggamit ng internet. Maging mapanuri sa binabasang impormasyon. Limitahan ang screen time. Iwasan ang pagbabahagi ng personal na detalye. Dapat natin protektahan ang sarili laban sa mga online dangers o mga scammer. Gamitin ang internet para sa makabuluhang layunin. Magsanay ng digital discipline. Dapat meron tayong kontrol at tamang asal sa paggamit ng internet. Conclusion. Ang internet ay malaking ambag sa modernong pamumuhay. Malaki ang naitulong ng internet sa pagpapadali ng buhay ng tao sa iba't ibang aspeto. May dala itong kabutihan at panganib, kaya mahalagang gamitin ito ng responsable, matalino at may disiplina. Kasunod naman ay ang pag-review ng aklat, gadget at website. Ano nga ba ang review? Ang review ay isang masusing pagsusuri ng isang produkto o likha. Layunin ito na ipakita ang kalakasan at kahinaan upang matulungan ang tao na gumawa ng matalinong desisyon. Ngayon naman, ang layunin ng pag-review. Magbigay ng impormasyon sa mga gagamit. Tumutulong sa pagpili ng tamang produkto, magbabahagi ng karanasan at opinyon, hikayatin ang pagpapabuti ng kalidad. Pag-review ng aklat. Sa pag-review ng aklat, isinasaalang ang nilalaman at tema. Ano ang paksa ng aklat? Estilo ng pagsusulat. Malinaw ba at madaling intindihin? Mensahe. Ano ang aral o layunin? Lakas at kahinaan. Ano ang maganda at ano ang kulang? Sa pag-review naman ng gadget. Sa gadget, tinitingnan ang disenyo. Kaya-aya ba at matibay? Features. Ano ang mga kakayahan nito? Performance. Mabilis ba at maayos gumana? Presyo kumpara sa kalidad. Kalakasan at limitasyon. Ngayon naman ay sa pag-review ng website. Sa website, mahalagang suriin na ang nilalaman, tama at kapakipakinabang ba ang impormasyon, disenyo at layout, malinaw at maayos ba tingnan, user-friendly, madali ba itong gamitin, kredibilidad, mapagkakatiwalaan ba at ang pinanggalingan, mabilis at accessibility. Kahalagahan ng review, gabay sa mamimili at mambabasa, pinapabuti ang produkto at serbisyo, nagbibigay ng boses sa karanasan ng gumagamit. Konklusyon, ang pag-review ay mahalaga sa
makabagong panahon dahil tumutulong ito sa paggawa ng wastong desisyon at sa pagpatuloy na pagpapahusay ng kalidad. Ngayon naman ay talakayin natin ang Lesson 5, ang Facebook bilang daluyan sa pagkatuto. Ano ang Facebook? Ang Facebook ay isang social media platform na maaari ring gamitin bilang daluyan ng pagkatuto sa pamamagitan ng groups, pages at messenger. Mabuting epekto ng Facebook sa pagkatuto. Madaling access sa lesson at informasyon. Mas mabilis na komunikasyon. Nakakatulong sa collaborative learning at accessible kahit sa cellphone. Nagbibigay rin ito ng learning kahit nasa bahay. Meron naman itong masamang epekto ng Facebook. Meron naman masamang epekto ang Facebook. Distraction dahil sa games, notifications, at or reels. Maling informasyon, sobrang paggamit, pagkawala ng focus sa pag-aaral, at posibleng cyberbullying. Konklusyon, ang Facebook ay maaaring maging epektibong daluyan ng pagkatuto kung gagamitin ng responsable, may disiplina at may malinaw na layunin.